Nakaupo ang biyenan ko sa pagitan namin sa mesa ng mga bagong kasal, kaya tinuruan ko siya ng isang leksyong hinding-hindi niya makakalimutan. Sinubukan ng biyenan ko na agawin ang lahat ng atensyon sa kasal ko, pero sa pagtatapos ng gabi, gumanti ako sa paraang hindi kailanman naisip ng kahit sino. Ang pangalan ko ay Lila, 28 taong gulang, at kung may isang bagay na pwedeng ilarawan sa akin, iyon ay mahilig ako magplano. Hindi yun simpleng planner lang. Ako yung tipo ng taong may listahan para sa listahan. May naka-color code akong kalendar. May emergency routes ako sakaling magka-traffic kahit sa mga lugar na ilang beses ko nang napuntahan. At oo, may Excel spreadsheet na ako para sa honeymoon kahit hindi pa kami engaged ni Rian noon. Mahilig ako sa kaayusan, sa kontrol, sa ideyang kapag pinag-isipan mo ang lahat, maiiwasan mong sakit ng ulo at sakit ng puso. Kaya sigurado ako noon, kung maayos kong mapaplano ang kasal namin, iyon ang magiging pinakamagandang araw ng buhay ko. Naging hindi malilimutan ang kasal namin, pero hindi sa paraang inaasahan ko. Si Rian, ang asawa ko, ay 31 taong gulang, mabait, charming, at isa sa mga pinakamaasahang taong nakilala ko. Isa siyang tech guy na kayang ayusin ang problema ko sa laptop at problema ko sa buhay sa iisang upuan. Pero may dala siyang isang komplikasyon, ang nanay niya, si Carolina. Kung ilalarawan ko ang relasyon nila sa isang salita, iyon ay nakakasakal. Kung sa kilos at pagtrato lang pagbabasehan, iisipin mong 8 taong gulang pa rin si Rian, hindi isang adult na lalaking may trabaho, sariling bahay, at bahagyang umatras na hairline na pilit niyang tinatago. Tuwing umaga, 7:00 eksakto, tumatawag si Carolina. Araw-araw, walang palya. Kapag hindi nasagot ni Rian ang tawag, may kasunod agad na text. Anak, chinecheck ko lang kung hindi ka namatay sa tulog. Pinapaalalahanan niya si Rian na uminom ng tubig. Nagbibake siya ng homemade cookies kahit hindi naman hinihingi. At oo, siya pa rin ang nagtutupi ng damit ng anak niya tuwing dumadaan kami sa bahay nila. Gusto ni Rian na pantay ang mga dulo ng t-shirt niya. Lagi niyang sinasabi, parang badge of honor. Nung una, inakala kong cute. Medyo kakaiba. Oo, pero cute. Iniisip ko, mapagmahal lang siyang ina. Ayoko maging babaeng nagsiselo sa nanay ng fiancé niya. Kaya tinanggap ko ang lahat. Ngumiti ako kapag tinatawag niya si Rian na paborito kong lalaki sa buong buhay ko. Kahit engaged na kami. Tumango ako kapag pinipilit niyang paghanda ng baon para sa mga weekend trip namin kahit 2 oras lang naman ang biyahe. Nilulunok ko ang inis ko kapag may komento siya sa lahat, mula sa kulay ng kuko ko hanggang sa pagsasabing masyadong matapang ang kape mo para sa panlasa ni Rian. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, titigil din to kapag kasal na kami. Nagkamali ako. Nang magsimula ang wedding planning, doon ko naintindihan na ang medyo kakaiba ay pwedeng maging ganap na bangungot. May opinyon si Carolina sa lahat, at kapag sinasabi kong lahat, ibig kong sabihin, lahat talaga. Isang hapon ipinakita ko sa kanyang litrato ng wedding dress na pinapangarap ko ng ilang buwan. Isang eleganteng lace gown, simple at classy. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa, saka walang emosyon na sinabi, "Mukha kang mas malapad dyan." Parang may sumuntok sa sikmura ko. Isang beses naman, binanggit ko na peonies ang gusto ko para sa bouquet. Kumunot ang noon niya. Allergic si Rian sa peonies. Hindi po, sagot ko kaagad. Ewan, bulong niya. Nangangati ang mata niya dyan.
Tapos parang walang nangyari. Lumipat ang usapan. Mas maganda kung nakaayos pataas ang buhok mo. Gusto ni Rian yan. Nakatitig lang ako sa kanya noon. Iniisip kung paano nagagawang gawing nakakasakal ng isang tao, isang kasal, lalo na ang kasal ko. Ilang beses kong kinausap si Rian. Hindi na to masaya, sabi ko minsan. Nilalamangan niya na ako. Tumawa lang siya, hinagka ng noo ko. Wala lang yan, mahal. Hindi naman siya mapanganib. Pero hindi na to kasal natin. Hayaan mo na, sagot niya. Pangarap din niya to. At doon ko naramdaman ang unang bitak. Bakit parang mas mahalaga ang pangarap niya kaysa sa akin? Unti-unti, ramdam kong hindi na itong kasal namin. Lahat ng suppliers kailangan sa kanya muna tumawag. Bawat desisyon, kailangan ng approval niya. Nahuli ko pa siyang tinatawag ang kasal bilang ang espesyal nating araw. Idinagdag pa niya ng mahigit 100 bisita, mga kakilala, kaibigan sa simbahan at miyembro ng bridge club niya. Kalahati sa kanila hindi ko kilala. Gusto kong sumigaw, gusto kong mag-walk out, pero nanatili akong magalang. Hanggang sa dumating ang araw ng kasal ko. Nasa bridal suite ako nang may kumatok, halatang kabado ang boses. Lila, ano yun? Ang biyanan mo, nakaputi siya. Parang huminto ang oras. Lumabas ako at naroon siya, si Carolina. Suot ang isang mahaba, kumikislap na puting bestida, may perlas sa leeg, maayos ang bun, at ngiting parang siya ang bride. Tumigil ang bulungan sa buong bulwagan. Hindi ko pwedeng hayaang siya lang ang sentro ng atensyon ngayon. Sabi niya na parang normal lang. Nagyelo si Rian. Kita mo rin to? Bulong ko. Kakausapin ko rin siya. Sabi niya. Hindi niya ginawa. Sa reception, umasta si Carolina na parang siya ang host. Paikot-ikot, nasa lahat ng litrato, may opinyon sa pagkain, bumabalik sa mesa namin kada ilang minuto. Busog ka na ba? Gusto mo ng unan? Extra napkin? Parang wala ako. Pinilit kong umiti. Ayokong matawag na drama queen. Hanggang sa ginawa niya ang hindi ko kailanman malilimutan. Habang nagsisimula ang hapunan, papalapit siya'y may bitbit na plato at upuan. Mukhang nag-iisa kayo rito, sabi niya. Hindi ko pwedeng pabayaang mag-isa ang anak ko. At bago pa ako makapagsalita, inilagay niyang upuan sa gitna namin. Eksakto. Ma, sabi ni Rian. Relax, sagot niya. Sisiguraduhin ko lang na kumain ka ng maayos. Tumingin ako sa kanya, ngumiti. Sige, sabi ko. Gawin nating memorable ito. Dahil sa sandaling iyon, alam ko na ang gagawin ko. Hindi ko siya lalabanan sa sigawan. Hindi ko siya hahamunin sa eksena. Gusto niya ng atensyon? Ibibigay ko. Buong buo. Pagkatapos ng hapunan, kinausap ko ang photographer. Isama mo lahat ng litrato ni Carolina sa slideshow. Sabi ko. Lahat? Lahat. Lalo na yung nasa gitna siya. Nang magsimula ang slideshow, unti-unting natahimik ang buong bulwagan. Sunod-sunod ang mga larawan. Si Carolina sa gitna namin, si Carolina sa harap ng unang halik, si Carolina sa bouquet toss. Tahimik. Tapos may tumawa. Hanggang sa sumabog ang buong bulwagan sa halakakan. Ang huling slide. Kayang lampasan ng tunay na pag-ibig ang lahat, kahit ang ikatong tao sa larawan. Palakpakan. Tumayo si Carolina, namumula ang mukha at umalis. Tumingin sa akin si Rian. Sa wakas, may pag-unawa.
Deserve ko yun, sabi niya. Lumapit siya. Sorry, bulong niya. Hindi ko dapat hinayaang mangyari to. Ngumiti ako. Hindi perpekto ang gabi, pero iyon ang simula. Dahil sa araw na yun, hindi lang akong kinasal kay Rian. Pinili ko ang dignidad kaysa galit. At ipinakita ko na ang pag-ibig ay hindi nangangahulugang pananahimik. Minsan, ang pinakamagandang paghihigante ay may kasamang champagne at isang slideshow.